Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang po ako na i-share sa inyo regarding po ito sa pag-alma ni Rocky ho mga ka-action sa nasabing investigasyon ni Senadora Risa Hontiveros versus Kibuloy ho mga ka-action. Tinawag niya po ito na recycle ang mga testigo ni Senadora Risa Hontiveros at ang nasabing investigasyon daw ay hindi part ng end of legislation kung hindi in aid of election daw mga ka-action. Edi wow. At marireject lang daw ang mga nasabing testigo ho mga ka-action. Pero bago ho tayo magtuloy-tuloy, pakinggan at panoorin muna natin si Harry Roque. Mga testigo laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy na humarap kay Senator Hontiveros, recycled lang ayon sa dating palace official. Narito ang balita ni Daniela Paulite. Alam niyo po, yung mga testigong humaharap kay Senator Hontiveros, hindi po yan mga bago. Yan po yung mga recycled mga testigo. Yes. Yan po yung nagdemanda na at na-dismiss na ang demanda nila sa piskalya. Ito ang sinabi ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque kaugnay sa pagdinig ni Senator Risa Hontiveros sa mga akusasyon laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Sabi ni Roque, posibleng inggit ang isang dahilan kung bakit pilit na pinupunterya si Pastor Apollo. Sa tingin niya may iba pang motibo sa ginagawang investigasyon laban sa butihing pastor. So talaga po ito in aid of election to a higher office at the expense of others, Pastor Kibuloy. Kung talagang in aid of legislation ang investigasyon kay Pastor Apollo, dapat anyang isulat ng Senado ang batas na nais nilang mabuo kaugnay dito. Dahil lahat naman po na investigasyon sa Kongreso ay in aid of legislation, hindi po dapat in aid of election to a higher position. Kaya wag niyo pong isipin na parang nagjo-Diyos-Diyosan kayo dyan sa mga Senate investigation nyo. Isulat niyo anong mga tanong nyo. Ano ba yung batas na gusto nyong mabuo sa pamamagitan ng investigasyon na ito? At kung ito naman ay mapapatunayan na ito ay para lamang dinggin ang reklamo na binasura na ng ehekutibo sa opisina ng piskalya, dapat itigil po yan. Samantala, una nang sinabi ni Hontiveros na maaaring makulong si Pastor Apollo kung hindi sisiputin ang pagdinig kaugnay sa aligasyon ng umano'y mga pang-aabuso. Iginiit naman ni Roque na ang pagdinig ng mga kaso at desisyon ng pagsampa ng kaso ay hindi trabaho ng lehislatura. Binanggit din ni Roque ang kaso ng opisyal ng Pharmaly na si Lincoln Ong kung saan sinabi ng korte na hindi maaaring basta-basta magpakulong ang Senado dahil kailangan irespeto ang karapatan ng inaakusahan. Walang puder ang Senado o ang Kongreso na mag-imbestiga kung yan ay naroroon na sa ibang sangay na gobyerno na talaga naman pong merong katungkulan para magbigay ng katarungan sa mga di umano'y mga biktima. Nauna nang hinamon ni Pastor Apollo C. Hontiveros na isampa sa korte ang mga paratang laban sa kanya. Gayunman, nakatakdang magpatuloy ang pagdinig ng Senado kaugnay sa mga aligasyon laban kay Pastor Apollo sa Marso 5. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napakinggan na po natin, okay? Alam mo Harry Roque, napakasimple. Bago nyo sabihin na recycle ang nasabing mga testigo ni Senadora Risa Hontiveros, ipaharap nyo muna si Pastor Kibuloy, bago nyo tawagin na recycle. Kasi ang pagkakaalam namin dyan, ang isa lang dyan ang nagdemanda labang kay Kibuloy na nabasura nga ng prosecutor ng Davao. Yan si alias Amanda. Pero hindi lahat yan si recycle. Okay, granting na lahat yan ay recycle. Halimbawa man kung sila ay mga recycle na, mga na-dismiss na kaso. Nung una ay sinampahan, halimbawa ito si Kibuloy. Wala na ba silang karapatan para magpasa sa mas mataas na mga korte para dingging muli ang nasabing mga kaso
laban dito kay Pastor Kibuloy, may karapatan pa rin sila, Roque. Kaya wag nyo pong tawagin na recycle. Kung na-dismiss man yan sa Davao, dito dinggin yan muli sa Manila. Kaya may karapatan ho sila na magdemanda ulit or buhayin ang nasabing kaso laban dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Sinasabi nyo hindi in aid of legislation ang nasabing investigation. Bakit sinasabi nyo na in aid of election? Ano ba ang kinalaman ng election dito? Hindi naman yan tulad ninyo, si Senadora Risa Hontiveros, na ang layo-layo pa ng eleksyon pero nangangarap na kayo kung sino ang mga tatakbo, kung sino ang susuportahan nyo. Yan ay part ng trabaho ni Senadora Risa Hontiveros bilang isang mambabatas sa Senado, at yan ang nakatukas sa kanya na trabaho para bilang isang tagapagtanggol ng mga biktima, di ba? Hindi po yan sabi na ng politika. Wala pong sinabi si Senadora Risa Hontiveros regarding sa mga election na yan, kung hindi ang iniisip lang ni Senadora ang kapakanan ng bawat Pilipino. Masyado lang advantage kasing utak mo, Roque. Di ba? Ngayon, patutuhanan nyo, pasinungalingan yung mga testigo ni Senadora Risa Hontiveros. Kung talagang recycle yan ang pagtingin nyo sa mga yan. Harapin nyo muna. Sabihin nyo si Pastor na harapin mo yan, Pastor. Dahil kung hindi, si Senate Risa lang ang katapat niya na pwedeng magpa-aresto sa kanya. Diba? Sinasabi mo, ano yung sabi niya mga ka-aksyon? Hindi naman daw pwede magpakulong ang Senado. Nakalimutan mo yata. Saan ba inimbestigahan at sino ang nagpakulong sa Socorro case? Diba ang Senado? Hello, gumising ka, Roque. Abogado ka, diba? Hindi ko ina-underestimate ang kakayahan mo bilang isang lawyer. Pero baka nakalimutan mo lang, ha? Kaya pinapaalala ko lang. At hindi lang Socorro case ang inimbestigahan sa Senado at naipakulong ng Senado. Di ba? Ngayon dito na si Pastor Kibulok na ang nakasalang. Ang dami nyong dada. Ang dami nyong alma. Bago kayo magpatutsada o kung ano-ano dyan, paharapin nyo muna ang iniidolo nyo na si Pastor. Bago kayo mag-ingay na mag-ingay, ha? Yan lang ang mano ko sa iyo, Roque. Bago nyo sabihin na recycle, paharap nyo muna. Dahil kung hindi, ipapa-aresto na yan. Okay? So yun lang ho, mga ka-action, mga kakamping. Ginshare ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas, of Mindanao, all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.